nyo sa akin kung bakit. Lakas. Pansinin nyo, saan nyo kinukuha ang worth nyo? Sa likes, sa shares, sa views. Di ba? Pag malaming likes, ay nag-like. Pag walang like, ay. Di ba? So, kita nyo to. Kinukuha ninyo ang inyong worth sa inyong likes, sa shares. Pag binati kayo, ang ganda mo, okay. Pero pag hindi ka na binati, masama na ang loob mo. Pakisabi nga sa katabi mo, parang ikaw yon. Okay, nagigets nyo? Sige, upo na tayo. Kindly sit down para dire-diretso na tayo. So, pinag-usapan din natin tungkol sa family. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kalimitan, hindi pinag-uusapan, pero pag-usapan natin siya, it's all about the Holy Spirit. Everybody say, Holy Spirit. Okay, may kikwento muna ako sa inyo ha. Tumingin kayo sa screen. Yung nakikita ninyo ay isang lugar sa Amerika. Ang tawag ay Centralia, Pennsylvania. Now, ang lugar na ito, ang mine capital ng Amerika. Pag sinabing mine capital, minahan. Pag sinabing minahan, doon kinukuha ang isang element na ang tawag ay coal. Ano ba tawag dito, Pastor? Coal. Uling. Uling. Alam niyo yung uling, no? Tingnan mo yung katabi mong maitim. Yan, uling yan, uling. Okay. Okay, yan, uling yan. Okay. Diyan kinukuha yan. Diyan kinukuha. Okay. Alright, ito. Itong coal na to, dyan kinukuha. So, naging central, naging center sa buong Amerika kung saan kinukuha ang coal. Kanya lang dumating ang time, ay wala na silang masyadong makuha na coal. So, marami silang minahan, marami mga tunnels. Pakinggan dito mabuti, ha? Tapos, bakit pag-uusapan natin to? Pagkatapos noon, dumami na yung mga tao, nagtataka sila. Habang dumadami yung mga tao, yung mga kalsada, nagkakausok, parang mainit. Hindi lang maintindihan kung bakit. Tanong nyo sa akin kung bakit. Kasi yung mga tao, yung mga minahan, yung mga hukay, tinatapunan nila ng basura. Bakit nila tinatapunan ng basura? Kasi marami ng tao, maraming kinakain, wala sila mapagtapunan ng basura. Ang tinapunan nila, yung minahan. Tandaan nyo to ha, may uling sa ilalim. So nagtapon sila ng basura. So ang nangyari sa kanila, dahan-dahan ang kanilang mga bahay ay nasunog. At alam ba ninyo, bakit? Kasi dahil mainit yung uling sa ilalim, nagtapon sila ng basura, nasunog yung mga basura, pati yung mga bahay nila nasunog. At dineclare ito na hindi na pwedeng tirahan pa kahit kailan. Now, ba't ko ito kiniwento sa inyo? Tanong nyo sa inyo kung bakit? Lakas. Kasi marami sa atin, ang nilalagay mo sa sarili mo, basura. Walang kausap. Nagigets nyo, di ba? Basura. Bakit basura? Pinapanood mo, basura. Walang kausap. Di ba? Mas gusto mo pang manood ng mga sumasayaw na hindi maintindihan ng kaya. Di ba? Nagigets nyo, di ba? Puro basura. Pag tinanong ka tungkol sa Bible, walang alam. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ang topic, bebe. Nagigets nyo? Nagigets nyo ba mga kabe? Nagigets nyo? Di ba? Ito ang problem kasi. Baka ang nilalagay mo sa sarili mo ay basura, kaya para kang nasusunog, parang walang kwenta ang buhay mo. Ang pinapanood mo, puro, kita mo to ha, sa church, minsan may lyrics na ang kanta, hindi ka pa kumakanta. Pero yung kanta ng Koreano, nakakanta mo. Di ba? Nakakanta mo, kamsahamnida, anyong nga sa'yo, anyong lupa, anyong tubig. Di ba? Nakakanta mo. Pero yung kanta ng Diyos, and the angels cry. May lyrics na, hindi pa makanta. Pero yung mga Koreano, nakakanta. Pakibatukan nga yung katabi at pakisabi sa katabi, parang ikaw talaga yan. Nagigets nyo? So, bakit ba tayo nagkakaroon ng camp na to? Para tanggalin ang basura. Pero hindi lang para tanggalin ang basura, kundi merong ilagay na bago. Amen? Sana, palakpakan mo sulod kung niniwala ka dyan, ha? Ito, sana 3 araw na. Sana may nangyayari na sa'yo. Kasi kung 3 araw na, bukas, susunod na araw, last day na, tapos walang nangyayari sa'yo, sayang ang bayad mo.
Ang problema, hindi ka pabayad. Ay, wala ka usap. Nagagas nyo, di ba? Di ba yung iba sa inyo, di ba, sayang ang bayad mo na pumunta ka dito. Bakit? Kasi walang nangyayari sa buhay mo. Okay? Pwede bang pakisabi sa 5 katabi mo, magbago ka na. Okay. So let's talk about today, isa sa importante na maintindihan natin, kilala natin ang God the Father. Tama? Kilala natin si Jesus. Pero madalas, hindi natin kilala ang Holy Spirit. So pag-usapan natin ngayon, ang Holy Spirit. Everybody say, Holy Spirit. Holy Spirit. Alam ko yung iba sa inyo, palaging late. Ang tawag doon, Holy Spirit. Okay? Dumarating kayo tuwing huli na lang. Tapos na yung service, tsaka ka pa darating. Huli. Hindi. Pag-usapan natin ang Holy Spirit. Papatunayan ko sa inyo, merong God the Father, merong God the Son, merong God the Holy Spirit. Tingin kayo sa verse, look at the screen. Malinaw na yung ating screen. Tingnan nyo, Ephesians 3 verse 14 to 18. For this reason, I kneel before the, sabi niya, from whom the whole family in heaven and the earth derives its name. So minention ang Father. Tapos sinabi niya, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with the power of His... binanggit ang Father, binanggit ang Spirit. Tapos nagsabi niya, so that Christ may dwell in your hearts. So pangatlo, binanggit ang sino? Binanggit si Christ. So binanggit ang Father. Sino binanggit? Sumagot kayo, utang na loob. Ano? Spirit. At number 3, binanggit ang ano? Si Christ. So nakita nyo, nandyan ang Father, nandyan ang Son, nandyan ang Holy Spirit. Pero meron akong papakita sa inyo. Tanong nyo sa akin kung ano? Marami sa religion naniniwala na ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ay iisa. Tama naman yun. Kanya lang may mali. Tanong nyo sa akin kung ano mali? Ganito, akala ng iba, ganito ang Father, Son, Holy Spirit. Okay? Hindi yan Father, Son, Holy Spirit. Hindi yan Trinity. Ang tawag ko dyan, triplet. Bakit siya mali? Pag tingnan nyo yung muka, magkakaiba. Ay, magkakamuka. Hindi ganun ang Father, Son, at Holy Spirit. Bakit? Kasi ang Father ay hindi ang Son. At ang Son ay hindi ang Holy Spirit. Pero ang tawag sa kanila ng Diyos, one. May kausap ako dito? Okay, para maintindihan nyo yan, pwede bang humingi ako ng volunteer dito? May sino po rito ang mag-asawa? May asawa. Meron ba rito mag-asawa? Nandyan yung asawa mo. Nandiyan ba? Pakitakbo nga po dito. Pastor at saka po yung asawa nyo. Okay? Pwede bang punta po kayo dito sandali? Okay, sige lang po. Sige lang. Okay, para lang maintindihan nyo ha. Sige lang po. Yan. Kayo talaga, matanda na itong mga ito. Okay. Pastor, ano pong pangalan nyo? Alfonso. Alfonso. Ate, ano pong pangalan nyo? Lumapit ka naman, parang kaaway mo yan eh. Okay. Ano pong pangalan nyo? Early po. Early. Okay. Ilang taon na po kayong kasal, Pastor? Ba't nauna ka pa magsabi? Siya kinakausap ko eh. Okay. Hindi niya alam, nakalimutan niya. Okay. Ano ba? Ilan? 30? 31 years na silang kasal. Ayan na. Okay ha. Ilan na po ang anak nyo? 4 po. Okay. Sa ibang babae, wala. Okay. Sinisigurado ko lang. Chine-check ko lang. Okay. Baka kasi may malaman tayo. Hindi, biro lang. Okay. Di ba ang tawag sa kanila mag-asawa? Pag kinakasal ng pare, ng pastor, ng Muslim, ng imam, sinasabi, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba yung babae bilang yung asawa? Babae, tinatanggap mo ba ang lalaki bilang yung asawa? Opo, I do. Sa bandang dulo, di ba, anong ginagawa? Ito ginagawa. Sasabihin ng pare, sasabihin ng pastor, eto. Silang dalawa ay hindi na dalawa. Ano ang tawag sa kanila? Sila'y isa. Question, ilan sila? Pero bakit ang tawag sa kanila ay isa? Ano? O mag-asawa. Porke ba mag-asawa? Isa. O bakit ang tawag sa kanila ay isa?
Ha? Hindi, kahit tinatanong ko nga, tapos binatanong mo sa akin. Ha? Come on. Answer me. Isipin nyo to ha. Tumalino ka ng konti ha. Konti. Talinuhan natin ng konti ha. Tingnan nyo to ha. Sila ilan? Pero anong tawag sa kanila? Bakit tinawag na isa, dalawa naman? Sige na, sagutin ko na nga para hindi dumugo utak mo. Ganito siya. Kasi pag mag-asawa na sila, eto yan. Kung ano ang mayroon kay tatay, kanya rin kay nanay. Parang ganito. Ang pera mo po, pera din niya. Parang ayaw mo maniwala doon ah. Nagets nyo? Yung apelido mo, apelido niya. Yung utang mo, utang mo rin yun. Eto ba? Yung utang mo, utang niya rin. Utang niya rin. Ano ang tawag dyan? Isa. Pero ilan sila? Ganun din ang Father, Son, Holy Spirit. Hindi sila katulad nito. Mali ito eh. Bakit? Na parang magkakamuka. Hindi. Magkaiba ang Father, iba ang Son, iba ang Holy Spirit, pero lahat sila ay isa. Ang ibig sabihin, kung ano ang mayroon sa Ama, mayroon din sa Anak, at kung ano mayroon sa Anak, naroon din sa Holy Spirit. Nagigets? So, okay, para maintindihan natin to, medyo theological lang konti, pero maunawaan mo. Salamat, Pastor. Palakpakan naman natin sila, Pastor. Now, eto tayo, no? Para mas maintindihan natin ang Holy Spirit, bibilisan ko ng konti. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Kasi, eto siya. Look at Pastor Reggie. Hindi mo mararanasan ang Holy Spirit sa buhay mo pag wala ka munang Jesus sa buhay mo. Kasi, papasok lang ang Holy Spirit sa puso mo kung si Jesus nasa puso mo. Pag walang Jesus, walang Holy Spirit. Kahit kumanta pa tayo rito ng Come Holy Spirit, pag wala kang Jesus, walang Holy Spirit. Nagets nyo? Kaya nung unang gabi, di ba may nag-preach si Dr. Yata, tapos pinatanggap kayo sa Panginoon. Sino ang gusto tumanggap kay Lord? Kung wala ka pang Jesus, tanggapin mo siya. Kasi kahit anong kampang gawin natin, hindi ka magbabago. Okay, bibigyan ko ng halimbawa. Joseph, halika lang dito. Pakilala ko lang si Joseph. Halika dito. Ito si Joseph, bukas siya ang magsasalita sa inyo ng umaga. Si Joseph, nung unang pumunta sa church to, lasing. Sa bagay, hanggang ngayon naman mukhang lasing. No? Lasing to. As ang ingay pa. Kasi meron kaming event sa young people na ang tawag taekwondo. So nag-enroll sa taekwondo. Dumating to, lasing. Tuwing pupunta sa klase, lasing. Ang tawag nga namin sa kanya, Mr. Suabe. Kasi isa lang ang t-shirt niya na kulay puti, nakalagay Suabe. Kaya tawag namin Mr. Suabe. Alam nyo, noon ang tingin ko tong taong to, wala nang pag-asa. Mukhang papunta na sa impyerno. Tingnan mo yung katabi mo, parang pupunta na sa impyerno mamayang mga 9:30. Okay, nagigets ba, di ba? Then all of a sudden, nagulat ako, nagbago ang buhay. Bakit? Nakilala si Jesus. Do you understand the point? So kahit anong gawin natin na camp, kahit maghapon ka rito, ang tawag dito, oy, kumusta ang camp? Maganda ba? Oo. Ano natutunan mo? Basta. Ano natutunan mo? Wala. Solid. Rock. Solid. Pero walang nagbago sa buhay. Balik ulit. Yumoyosi ulit. Chomochongki ulit, pare. Umiinom, di ba? Umiinom ulit. Di ba? Tatagay. Di ba? Tatagay hanggat may atay. Susuka pero di susuko. Bakit? Kasi wala kang Jesus. Amen? Sino rito ang magsasabi ngayong gabi, meron kang Jesus sa puso mo? Yung totoo sino rito yung talagang alam nyo, tinanggap nyo si Jesus sa puso nyo. Taas nyo yung kamay nyo. Yung totoo Pag hindi totoo to, huwag ka magtataas ng kamay kasi naglolokohan lang tayo. Yung iba tumitingin pa, nagtaas siya, tataas na rin ako.
Okay, baba mo na, baba mo na. Baka iba nagsisinungaling pa, hindi pa totoo sa kanilang buhay. Anyway, let's understand sino ang Holy Spirit. Ready na kayo? Ready na kayo? Okay. Papakilala ko sa inyo, yung po mga Christians na nato na may edad na, baka ngayon nyo lang ito madidinig, pero papakilala ko sa inyo kung sinong Holy Spirit. Okay, ito hindi ko napapakita yan ha. Okay, tinan nyo ito. John 14:16. Kayo naman na magbasa. Ready? Go. So may binanggit doon, ang binanggit, meron daw ibibigay ang Diyos sa mga anak niya. Ang tawag ay another counselor. Okay, look at this ha. Kayo nasa school, pag sinabing counselor, ano? Sumagot kaya... Ano? Sabi nila, huy, pinapatawag ka sa guidance. Guidance counselor. Ano tawag doon? Ano ibig sabihin pagka-counselor? Nag-ano? Nag-guide. Ano pa? Nag-a-advise. Pero dito, iba ang binanggit. Tingnan nyo to, look at the screen. Sabi yung daw Holy Spirit, ang tawag sa kanya, counselor. Ang ginamit na Greek word doon ay parakletos or parakleton alon. Tanong nyo sa akin kung anong ibig sabihin nun. Lakas. Hindi yan tagapayo. Hindi lang taga-guide. Alam nyo kung ano? Yung parakletos ay ginagamit sa korte. Dahil ang parakletos, ang ibig sabihin, attorney. Ay, walang kausap. Okay, nakakita na ba kayo ng lawyer? Ano ginagawa ng lawyer? Pastor, kumikita. Hindi yun. Ano ginagawa ng lawyer? Ha? Taga-depensa. Di ba? Ang Holy Spirit daw, lawyer mo. Bakit siya lawyer mo? Eto yan. Eto siya mangyayari. Ang demonyo, pakitinan yung katabi. Hindi yan, yung nasa likod. Okay. Yung demonyo, joke lang. Yung demonyo, eto siya. Paglabas nyo ng camp, iinit ang ulo mo ulit. Makakagawa ka na mali. Sasabihin ng demonyo, kita mo na, katatapos lang ng camp. Kita mo, tuwing preaching, tulog. Pero pagkalaro, gising. Walang kausap, di ba? Ano ginagawa ng demonyo? Ina-accuse ka. Parang sa korte, sinasabi sa Diyos, kita mo si... Ziana. Ha? Ziana. Pahirap ang pangalan ng bata ngayon, ano? Nung araw, ang mga pangalan ng bata noon, Mario. Di ba? Juan. Di ba? Ngayon, ang mga pangalan, pahirap ng pahirap. Ang tatay, Charlie. Yung nanay, Geraldine. Ang kanyang palayaw, Charger. Yung iba, hindi pa mag-gets. Huwag kang mag-ala. Mga alas 10, mag-gets mo na yan. Okay. Bago matapos tong gabing ito, maintindihan mo na to. Okay, pangalan mo ulit? Ziana. Naks naman, Ziana. Okay. So si Ziana, pag uwi ng bahay sa Sabado, pag uwi, siyempre mapapagalitan, maiinis. Sasabihin ng demonyo, kita mo na, ikaw Ziana, kakakamp mo pa lang. Ganyan ka na. Ang lakas mo pa naman kumain sa camp. Ano ginagawa ng demonyo? Ina-accuse ka. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Dinedepensa ka. Wow. Sino rito ang natutuwa? Meron kang Holy Spirit, no? Ha? Ano gagawin ng demonyo? Tutulungan ka sa akusasyon ng demonyo sa buhay mo. Kasi ang demonyo ganyan, tinatin ka pa naman ng church, ang sama ng ugali mo. Sino rito yung nasabihan ng ganyan? Nag-church ka pa naman, ang sama ng ugali mo. Sino ito nasabihan ng ganyan? Wala. Mga banal pala to, Pastor Lord, sobrang perfect nila. Kunin mo na sila mamayang mga 9:30. Sino rito yung nasabihan ng ganyan? Nasabihan na kayo ng ganyan na, pa-Bible ka pa naman. Taka dyan ang ugali mo. Anong sagot mo? Ay, talaga. Mali. Okay, mali yung sagot na yun. Alam nyo kung ano ang tamang sagot? Tanong ko ano? Pag may nagsabi sa'yo, galing ka pa naman sa church. Ganyan ang ugali mo.
nag-church ka pa naman, ganyan na ugali mo. Sagutin mo, kaya nga ako nag-church eh. Ganito ugali ko eh. Nagets nyo, di ba? Kasi ang church, hindi ito lugar na mga may bilog sa ulo. Madalas ang bilog natin dito eh. May kausap ako, may kausap, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Ganyan ang mukha mo. Kasi may pagbabago na pwedeng gawin ng Diyos. Is that an amen? Oh, kita nyo to ha, si Jesus, ang Holy Spirit pala ay lawyer mo. Pero bibigyan ko kayo ng good news. Tanong nyo sa inyo kung ano? May binanggit ulit. Sabi doon, my dear children, I write this to you that you will not sin. But if anybody does sin, we have, pakibasa yung bold letters, capital letters. Ang tawag, we have. Sino daw yung advocate? Si Jesus. Magugulat kayo. Tanong nyo sa inyo kung ano? Yung salitang advocate, parehong-pareho ng sa Holy Spirit, Parakletos. So lumalabas, si Jesus ay lawyer mo at ang Holy Spirit, lawyer mo, dalawa ang lawyer mo. Dalawa ang attorney mo. Paano ka matatalo sa kaso? Dalawa ang attorney mo, si Jesus at ang Holy Spirit. Kaya akbayan mo yung katabi mo, pakisabi sa katabi mo, tagumpay tayo, kapatid. Sabi mo sa kasabi mo sa team mo, bawal ang talunan. Sabi mo ulit sa mga kasama mo sa team, huwag kang tatanga-tanga. Okay, so naintindihan nyo. So ang Holy Spirit, siya ay lawyer mo. Si Jesus ay attorney mo din. Kaya tayo, kung ikaw ay totoong Kristiyano, ang ating buhay matagumpay. We are victorious in the Lord. Is that an amen? No? Oh, eto na. Ano ang works ng Holy Spirit sa buhay natin? Bibilisan ko to, tapos magmi-minister ako sa inyo. Are you learning so far? Okay. Ano ang trabaho ng Holy Spirit sa atin? Number 1, the Holy Spirit lives inside. Yan ang una. Ang Holy Spirit nakatira sa'yo. Kung may Jesus ka, may Holy Spirit ka. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Tingin ulit sa screen. Sabi ng Bible, do you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Pag sinabing templo, at ang sabi niya, who lives in you. So nakita niyo, sabi ni Apostle Paul, sabi ng Bible, di ba niyo alam na ang Holy Spirit daw ay nakatira sa templo ng katawan mo na nakatira sa iyo. So kung ikaw ay may Jesus, may Holy Spirit ka. Pero hindi ko muna tatapusin dyan tuloy natin. Tingnan niyo yung sumunod. You do not belong to yourself, but for God bought you with the highest price, with the high price. Sabi niya, so you must honor God with your body. So sabi, luwalhatiin daw ang Diyos sa katawan natin. Bakit? Itong katawan na to, tirahan ng Holy Spirit. Tingnan mo nga yung katawan ng katabi mo. Sa palagay mo ba, maluluwalhati si Lord sa itsura ng katawan na yan? Magsusuot ka ng damit. Litaw yung cleft chin mo. Ito yung cleft chin. Iba kasi walang cleavage, drawing lang ng lapis. Di ba? Nakakita na ba kayo ng babae? Nag-short at yung short, XX short. Alam nyo, XX short, di ba? Yung 2 inches below the heaven. Di ba? Palagay mo ba, pag nagsuot ka ng short na maigsi, nagdaan ka dyan, at nakita ka ng mga tricycle driver, ano sasabi ng tricycle driver? Oh, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi, di ba? Pag-iisipan ka, walang kausap. Yung iba, pag nagdamit, litaw to. Yung iba, nagdamit, kulang ito. Yung iba dito, pag nag-short hanggang dito, yung slit mula rito hanggang lalamunan.
Tapos sa atin natin pa, and the angels cry. Mali. Bakit? Kaya i-honor mo si Lord sa katawan mo. Tatanungin kita, pag ba naninigarilyo ka, ino-honor mo ba si Lord? Walang kausap. Ha? Ino-honor mo ba si Lord pag naninigarilyo ka? Ino-honor mo ba si Lord na gabi, gising ka pa? Tulog na mga demonyo, gising ka pa? Sa umaga, gising na mga demonyo, tulog ka pa? Kaya pag Sunday, ginigising ka, hey! Attention! Bakit? Bakit? Kasi puyat na puyat kang kapapanood ng walang kakwenta-kwentang bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw talaga ang pinag-uusapan. Guilty. Walang kausap. Guilty? Di ba? So yung Holy Spirit nakatira sa atin. Number 1. Number 2, bibilisan ko Number 2, ang Holy Spirit kinu-convict ka sa sin. Kapag ikaw ay may Holy Spirit, tiyak, nakukonsensya ka pag may nagagawa ka mali. Hindi ko alam kung kayo, nung hindi pa nyo kilala si Lord, pag nagmura ka, na mula umaga hanggang umaga. Di ba? Yung iba sa inyo, social pang magmula, what the fuck, what the bull, what the shit. Totoo, hindi. Nasaktan lang, what the fuck. Kapag kayo ay nagmumura at hindi ka nakukonvict, palatandaan to, wala kang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, tiyak, maaari magkamali ka, nagalit ka, what the BS? Ano yung BS? Bible study. Nakakuha pa kayo ng kalokohan sa akin, ha? Di ba? Napamura ka, what the faith? What the faith? Naging faith tuloy. Di ba? Para mukhang Kristiyano. Hindi. Pag kayo hindi nakukonsensya, hindi nakukonvict, tanong to baka wala kang Holy Spirit. Yung iba sa inyo nasa camp, nagtatago. Pare, singot lang tayo. Kaya pala yung mga katabi mo, high na high. Bakit? Kasi meron iba sa inyo sumisingit. Kasi nga, pag may Holy Spirit ka, kinukonvict ka. Tingnan mo nga yung katabi mo, nakukonvict ba ng Holy Spirit yan? Ano sagot? Wala lang. Ito pa, tuloy natin. Sabi ng Bible, basa, ready, go. And when? Anong sabi ng Bible? Kapag dumating ang Holy Spirit sa tao, makukonvict siya sa kanyang sin. Sasample ako kayo. Ako, bago ako nakakilala kay Lord ng 11 years old. High school ako, first year high school. 11 years old, nakilala ko si Jesus sa campus, sa school. Ako, nung elementary, ang sama ng bibig ko. Bastos ako Lahat na lang. Pag nakakita ko ng babae, kasi sa Valenzuela, sa Manila ako lumaki. Talagang pag nakakita ko ng babae, binabastos ko talaga. Tapos nagmumura ako mula umaga hanggang tanghali, hanggang gabi. Pag masaya ako, nagmumura. Pag malungkot ako, nagmumura. Pag kagalit ako, nagmumura. Tapos nung 1981, June 19, 1981, nakilala ko si Jesus. Alam niyo kung ano nangyari? Kinabukasan, pag nakapagmura ko, parang sabi ko, Lord, sorry po. Dati naman, pag nagmura ko, galing ko, di ba? What the fuck? Di ba? Pero this time, bakit? Pagkatapos ko siyang makilala, something changed in me. Wala naman nagturo para wag ako magmura, pero natigil at napigil ang pagmumura. Kasi nga, may Holy Spirit. Kaya pagka kayo, hindi kayo nakukonsensya, hindi kayo nakukonvict, hindi ka nababader, gumagawa ka ng mali, nanunood ka ng porn, may kausap ako dito, tapos wala lang sa'yo, ine-enjoy mo pa,
palatandaan itong wala kang Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit, wala kang Jesus. Pag namatay ka ngayon, tatabihin ko sa iyo pag namatay ka ngayong araw to, sa impyerno ka pupunta. Nagets nyo? Okay, ito. Sana ang topic ko ngayon, sana ngayong gabi, maybe this time Yun sana topic ko Kanya lang, nagbago kasi isip ko kasi based on the topic na binigay sa akin ng organizers, hindi yun ang kailangan kong i-topic, no? Now, tinito mabuti hindi mo kasi alam kung buhay ka pa. Tanungin mo nga yung katabi mo, buhay ka pa ba bukas? Kasi ilan sa atin dito, hindi naman ninyo alam at di nyo kilala, di nyo alam kung buhay ka pa bukas. Ngayon malakas ka, bukas patay ka na. Malay mo, bukas ng umaba, kumain ka na, lulun mo tinidor. Bigyan ko na isang kwento. Pwede? Meron kami kakilalang pastor. Itong pastor na to, vegetarian. Wow. Tapos nag-gym. Wow. Nagda-diet, health conscious. Araw-araw yan, nagja-jogging sa isang parang oval ng isang eskwelahan. Alam ba ninyo, one day, nagja-jogging ng umaga, ang ganda ng katawan, walang tiyan walang tiyan. Hindi katulad ng katabi mo, puro tiyan. Yung iba, hindi lang tiyan, zigzag pa. Okay, tingnan nyo ito Look at this. Nagja-jogging, walang tiyan, ang ganda ng katawan. All of a sudden, biglang bumagsak, pak! Pagbagsak, patay. So ano ang lessons learned? Huwag mag-jogging. Hindi yun ang lessons learned. What am I trying to say? Hindi mo hawak ang buhay mo. Pwedeng buhay ka pa ngayon. Kaya huwag niyong sasabihin sa akin, Pastor Reggie, bata pa ako, marami pa akong plano. Hindi mo alam yan. Kaya kung meron kang pagkakataon na kilalanin ang Panginoong Jesus, ngayong gabi na yan. At kung kinakailangang mapalapit ka sa Panginoon, ngayong gabi na yan. Is that an amen? Ana, inang prayer namin sa inyong lahat. Pero alam ko yung iba rito, hanggang ngayon, tungangers. Yung nakagala. Ikaw! Aka. Iba, titing-titing kahit saan. Yung may sariling mundo. Hindi ko alam hindi kita kilala, pero gusto ko lang sabihin sa ito, kailangang maranasan mo ang relasyon sa Panginoon at ang Holy Spirit. Sino rito ngayong gabi ang gustong maranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit? Taas sa kamay. Yung totoo talaga, totoo. Yung totoo talaga. Okay? Okay, sige. Bigyan natin to. Okay, bigyan natin to. Okay, bigyan ko kayo ng isang case. Ganito kasi siya. Okay, tingnan natin to Huwag ko nang tapusin to. Paano ba tayo mararanasan ang Holy Spirit? Bigyan ko kayo ng 4 na mabilis. How? Okay, number 1. How do you experience the Holy Spirit? Number 1, remove all barriers. Tayo kasi nung pumunta sa camp, marami kayong dala-dala rito. Totoo hindi? May hurt ka sa parents mo. May hurt ka sa magulang mo. Eto lang sorry I just felt in my heart today. Some of you were sexually abused. Hindi ko kayo kilala, pero nararamdaman ko, meron. Meron dito, kaya kaninang umaga, di ba nagbanggit ako kaninang umaga, may mga nag-suicide ba dito? Kasi nga, nararamdaman ko na mayroon. Now, marami sa atin dito, maraming dala-dala rito. Kaya nung unang araw pa lang, wala lang. Kung pwede nga lang umuwi ka na yun lang nasa isip mo. Ba't ba ako napasok dito? Sana umuwi na ako. Dapat nagpa-party-party kami. Yung iba nga sa inyo, hanggang ngayon, parang gusto mo nang umuwi. No choice ka lang. So, hindi. Kasi bakit? Ang daming basura sa utak. May kausap? Okay. Tingnan nyo to Number 2, alisin natin yung barrier. Number 2, ask and believe. Everybody say ask. Everybody say believe. Marami mga tao kaya hindi nagkakaroon kasi hindi nila ina-ask. At pag nag-ask sila, mali. Okay, example hingi tayo ng isang volunteer. Ikaw, Iha. Yes, ikaw. O, ikaw. Ikaw rito. Bilisan mo. Take your time. Okay. Anong pangalan mo, Iha? Gold po. Gold. Gold. Gold po. Okay. Ilang taong ka na? 12 po. Anong grade 6 ka na? Grade 6. 12 years old ka na. 12, okay. Gold,
gawa tayo ng isa activity ha. Gusto ko, humingi ka sa akin kahit ano. Sabi mo, Pastor Reggie, pahingi ng, o kahit ano. Sige, ready? Go. Pahingi po ng Bible verse. Pahingi ng Bible verse. Ayoko, hingi pa. Kahit ano, lakas mo. Pahingi po ng ballpen. Humingi siya ng ballpen. Ayoko, hingi pa. Pahingi po ng pera. Humingi siya ng pera. Ayoko. Isa pa. Kahit ano, gusto mo, hingin mo yung ventilador. Sige. Ano pa? Gold. Sige, Pastor Reggie, pahingi po ng... Hingin ko na lang po yung bahay niyo. Hingin ang bahay ko. Okay. Ang sagot ko, ayoko. Bakit? Tanong siya kung bakit. Kasi mali yung tanong niya. Okay, ito gawin mo. Sabihin mo to ha, Pastor Reggie, ano po ba ang gusto mong ibigay sa akin? Yan. Pastor Reggie, ano po ba ang gusto mong ibigay sa akin? Gold, gusto sana kitang bigyan ng 1,000 pesos. Okay? Okay. Ngayon, hingin mo sa akin yung 1,000. Pahingi po ng... Sabi mo, Pastor Reggie, Pastor Reggie, pahingi po ng 1,000. ano hiningi niya? Ano ang gusto ko ibigay? O dahil hiningi niya ay 1,000, nakita niyo yan? Anong more? Kanina iba tulog ngayon. Ako na lang! Problema sa'yo pag may 1,000 buhay na buhay ka. Okay. Tingnan niyo to ha. Ganyan din tayo minsan. Humihingi ka, Panginoon, bigyan mo akong jowa. Bigyan mo ako ng jowa. Ang gusto ng Diyos sa'yo, mag-aral ka. Imagine mo, jowa ka, wala ka namang kaalam-alam sa buhay. Ha? Pag hindi ka nga marunong magluto, jowa ka. Hoy, pag nagluto ka, sunog ang bahay nyo. Pero ang galing-galing mag-TikTok, galing-galing mag-cellphone. Ang galing-galing sa ganon, pero walang kaalam-alam sa buhay. Batukan mo nga yung katabi mo. Ha? Pakisabi mo sa katabi mo, umayos ka, umayos ka. Tayo minsan nagpe-pray, Lord sana, Lord siya na. Samagot si Lord, anak, sila na. Nagigets nyo ba? Ano lang ang pinopoint natin? Baka minsan, mali ang hinihingi mo. Example, meron tayong session ngayon, Holy Spirit. Ang hinihingi mo, kailan kaya matatapos? Kaya pansin nyo to, lahat umiiyak, ikaw, titingin-tingin. Kaninang umaga lang, di ba? Yung iba sa inyo rito, lumuhod, umiyak. Yung iba talagang umiiyak. Yung iba nakagano lang. Pakialam ko sa inyo. Basta ang mahalaga matapos na to, kumain na tayo. Bakit? Kasi mali ang ine-expect mo. Ngayong gabing ito, gusto nyong maranasan ng Holy Spirit, mag-expect tayo at i-ask natin ang Holy Spirit, ma-encounter mo. Ulitin ko lang, sino ito ang gusto maranasan ng kapangyarihan ng Holy Spirit? Kama. Okay, sige ha. Okay, tuloy natin yan ha. Okay, tinan nyo ito ha. Luke chapter 11, verse 13. If your children ask for fish, which of you would give him a snake instead? Or if your children ask for an egg, would you give them scorpion? Sa Tagalog, kung anak mo daw, hihingi daw ba ng isda? Ang ibibigay mo ba ahas? Kung ang anak mo ay humihingi ng itlog, ang ibibigay mo ba ay scorpion? Sabi ng sumunod na verse, even though you're bad, you know how to give good things to your children. Look at this. How much more your heavenly Father will give, sino daw? The Holy Spirit to those who ask Him. Pag daw hiningi mo ang Holy Spirit, ibibigay niya. Siguro kaya hindi mo nararanasan kasi hindi mo hinihingi. Kaya ito, sorry ako na magsasabi sa inyo. Pwede ba
Everybody say, sorry. Marami sa inyo, aalis sa camp na to, nag-enjoy lang. Pero hindi na change. Marami sa inyo rito, a-attend, yung iba sa inyo, hoy, ano gusto mo sa camp? Wala, kasi may flag, tsaka naulan kami. Sarap pala malunod sa ulan. Pero hindi nagbago buhay. Babalik sa dati. Yoyosi pa din. Magmumura pa din. Ganun pa rin. Jojowa pa din. Walang mangyayari. Alam niyo kung bakit? Because you never encountered the Lord.